Mga kaibigan, ito pong mga binabasa po namin ay matibay na pagpapatotoo mismo ng iba't ibang tagapangaral ng relihiyon na nagtuturong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, na hindi ito aral ng mga unang Kristiyano. Hindi ito ang orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Paano ba mapapatunayan na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo nang hindi po gumagamit ng mga talata na kadalasan ginagamit ng mga pastor? Alam niyo po ba, marami pong paraan pero ito bibigyan ko kayo ng halimbawa. Basahin natin ito sa Juan 5:22 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Ang Ama ay walang hinahatulan, ngunit ang lahat ng paghatol ay ipinagkaloob sa Anak upang ang lahat ay gumalang sa Anak katulad ng paggalang sa Ama. Klarong-klaro dito mga kababayan, ang paghatol po ay pinagkaloob sa ating Panginoong Jesucristo, sa Anak, ayon po sa Biblia mga kapatid. Ngayon, si Kristo po yung hahatol at hindi po yung Diyos Ama. So ang tanong, ano ba ang tawag ng Biblia sa hahatol? Basahin natin ang unang Korintos 5:12 hanggang 13. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ano ang karapatan kong humatol sa mga nasa labas? Hindi ba ang mga nasa loob ang inyong hinahatulan? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Klarong-klaro po mga kababayan dito po sa ating nabasa. Ang Diyos po yung hahatol sa mga nasa labas. Kaya Diyos ang tawag ni San Pablo sa hahatol na ito ng nasa labas. At dahil si Kristo yung hahatol mga kapatid, edi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Nako, napagandang paliwanag yan mga kababayan Ngunit, ayon po sa mga taga-Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, si Kristo ay tao at hindi daw Diyos. Kaya ang tanong, ang aral bang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay ang aral ng mga unang Kristiyano? Titignan natin yung hirit ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, pakinggan natin. Si Dan Omar Leibag, mga kapatid. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, maliwanag na maliwanag po. Ang doktrinang ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at ang aral ukol sa inkarnasyon o pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi po orihinal na paniniwala ng mga tunay na Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Iyan po ay mga aral na inimbento lamang ng simbahang Katoliko. Batay na rin po yan sa pag-amin ng mga otoridad sa mga relihiyong nagtataguyod ng mga aral na ito. Nako, grabe namang paratang yan O ayon po kay Dan Omar Leibag, ang doktrinang si Kristo ay Diyos at ang aral tungkol sa inkarnasyon, hindi daw orihinal na paniniwala ng mga tunay na Kristiyano sa panahon ng mga apostol at inimbento lang daw ng Iglesia Katolika. Ang tanong, totoo kaya itong paratang niya? Paano ba mapapatunayan ni Dan Omar Leibag na hindi aral ng mga apostol ang pagiging Diyos ni Kristo? Ito, pakinggan natin, Dan Omar Leibag ng ang pagbubunyag ng Iglesia ni Manalo, mga kapatid. Ang unang nagpahayag po na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos ay ang obispo ng Antioquia na nagngangalang Ignacio.
pagkatapos ng mga manunulat ng bagong tipan o ng mga apostol. Yan po yung mababasa natin dito po sa isang aklat na pinamagatang Word Become Flesh. Pakinggan po ninyo dito po sa page 161 hanggang sa page 162. Ipinagpatuloy ng pinakaunang mga manunulat pagkatapos ng panahon ng bagong tipan, kilala sa tawag na Apostolic Fathers, ang pagbuo ng paniniwala na umiral sa huling bahagi ng panahon ng bagong tipan na nagpapahayag na si Jesus ay Diyos. Sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso noong ika-2 siglo, ipinahayag ni Ignacio ng Antioquia na si Jesucristo na ating Diyos ay ipinaglihi ni Maria at Diyos na nahahayag ngayon sa anyong tao. Isang obispo po sa Antioquia ang siyang unang nagpahayag na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Grabe naman yung pahayag na yan, ha? Ayon po kay Dan Omar Leibag, mga kababayan, ang unang nagpahayag na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo ay ang obispo ng Antioquia na si Ignacio, at binasa po niya itong aklat na Word Become Flesh ni Brian McDermott sa page 161 hanggang 162. Ito daw ang magpapatunay na hindi aral ng mga apostol ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, totoo kaya ito, mga kababayan? Susuriin natin, ha? Ito, nahanap natin yung aklat. Word Become Flesh ni Brian O. McDermott. Dito po sa 1993 edition, sa page 161 hanggang 162, at nakikita nyo po sa screen. Tama naman yung nakalagay, wala namang problema. Ayan, yan. So, nabasa na po kanina yan ni Dan Omar Leibag. Totoo kaya na siya yung unang nagpahayag na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo base sa aklat ni Brian McDermott? Titingnan natin. Babalikan natin yung aklat, itong Word Become Flesh ni Brian McDermott. Babasahin natin. Ito namang nasa page 160, ganito po ang ating mababasa. Of those places in the New Testament where the divinity of Jesus is most clearly affirmed, it is striking that one is a him. John 1:14. One occurs on the first day of the week, that is Sunday. John 20:28. And the third is a psalm text, Hebrew 1:8-9. Klarong-klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, Diyos talaga, base po sa mga nakatala sa bagong tipan. At kinote po yan ng nasabing aklat. Kaya mula po dito sa ating nabasa, lumalabas na mali ang konklusyon ni Dan Omar Leibag na ito. Kahit pala ang mga apostol ay nagsasabi na talagang si Kristo ay tunay na Diyos, ayon po sa aklat na binasa ni Dan Omar Leibag. Ngunit iniiwasan kasi itong basahin ni Mr. Dan Omar Leibag. Klarong-klaro naman sa nakasulat sa aklat. Yung isa nasa Juan 1:14. Yung isa naman nasa Juan 20:28. Yung isa naman nasa Hebreo 1:8 hanggang 9 na hindi po tinatanggap ng mga taga-iglesia ni Manalo na ito. Kaya sa sinasabing ito ni Dan Omar Leibag na ito, Isang obispo po sa Antioquia ang siyang unang nagpahayag na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. palpak yung unawa niya. Kaya, busted! Yan! Nako, putol-putol pa more. Iwas-iwas pa more. Nako, ano ba ang mga patunay daw ni Dan Omar Leibag para sabihin na hindi aral ng mga apostol ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo? Ito, pakinggan natin. Dan Omar Leibag, mga kapatid. Aminado rin po maging ang isang opisyal ng Anglican Church na hindi po kailanman itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos. Yan po'y mababasa natin dito po sa kanilang aklat na pinamagatang Honest to God. Ito po'y isinulat ni John A.T. Robinson. Pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi dito po sa pahina 73. Hindi inangkin kailanman ni Jesus na siya'y Diyos. Mga kaibigan, ito pong mga binabasa po namin ay matibay na pagpapatotoo mismo ng iba't ibang tagapangaral ng relihiyon na nagtuturong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, na hindi ito aral ng mga unang Kristiyano.
Hindi ito ang orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano. Nako, grabe ha. Nag-quote po siya ng isang aklat, ng isang Anglican authority. Sa aklat na Honest to God ni John T. Robinson sa page 73. Yung nakalagay kasi, Jesus never claims to be God. Ang tanong, totoo kayang magpapatunay ito na hindi aral ng mga apostol ang magiging Diyos na ating Panginoong Kristo? Titingnan natin mga kapatid ha. Ito yung aklat. Honest to God ni John A. T. Robinson, yung 1963 edition, babasahin natin itong nakasulat kasi Jesus never claims to be God. Kung mapapansin ninyo sa kanilang quotation. Ayan na naman tayo eh. Ito na naman eh. Ito na naman yung operation putol-putol. Itong ... Nako, may karugtong po yan mga kababayan. Ano po ba yung karugtong? Ito, babasahin natin. Jesus never claims to be God personally, yet He always claims to bring God completely. Klarong-klaro po mga kababayan eh. He claims to bring God, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. He's claiming na dala-dala niya ito. Nako, ito pala yung binabanggit sa nasabing aklat. Iniiwasan pala nitong si Dan Omar Leibag na basahin ito. Sinabi naman pala ng author na inamin ni Kristo na dala niya ang Diyos sa kanyang sarili. Nako, palpak talaga. Sadyang pinutol ng ministrong ito ang sinasabi ng aklat. Kaya, ito ba yung magpapatunay? Mga kaibigan, ito pong mga binabasa po namin ay matibay na pagpapatotoo mismo ng iba't ibang tagapangaral ng relihiyon na nagtuturong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, na hindi ito aral ng mga unang Kristiyano. Hindi ito ang orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano. Hindi, kasi pinutol niya eh. Kaya, busted! Yan! Palpak! Nako! Halatang putol-putol pa more talaga itong ministrong ito. Sige nga, ano pa ba yung kanyang patunay daw na hindi aral ng mga apostol ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo? Ito, pakinggan natin itong mokong ito ha. Ito, pakinggan ninyo mga kapatid. Naging masalimuot po ang aral ng ating Panginoong Kristo ay Diyos at hindi po naging pinal hanggang noon lamang ika-4 na siglo or 4th century. Yan po ang pinatutunayan ng isa pang aklat na pinamagatang A History of God, the 4,000-year quest of Judaism, Christianity, and Islam. Ganito po ang mababasa po natin sa pahina 81. Ang aral na si Jesus ay Diyos, na nasaan yung tao ay hindi naging pinal o ganap hanggang sa ika-4 na siglo. Ang pagbuo ng paniniwalang Kristiyano tungkol sa inkarnasyon, pagkakatawang tao ng Diyos, ay isang mabagal at masalimuot na proseso. Si Jesus mismo ay hindi nag-angkin na siya'y Diyos. Mga kaibigan, ito po ang patotoo ng iba't ibang mga tagapangaral. Isang naging masalimuot na proseso ang pagbuo ng doktrinang ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Aba, grabe namang hirit yan ha. Sige. Eto na naman, ginamit niya yung isang aklat, A History of God, the 4,000-year quest of Judaism, Christianity, and Islam ni Karen Armstrong sa page 81. At ipinakita na po kanina ni Dan Omar Leibag yung nakalagay. Ito daw yung magpapatunay na hindi daw aral ng mga apostol ang magiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, totoo ba ito mga kapatid? Susuriin natin ha. Ito yung aklat. A History of God ni Karen Armstrong. Itong 1993 edition ng ating babasahin sa page 81. Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung nakalagay. Base po sa kanyang pagkakasabi kanina. Ayan, wala pong mali sa kanyang binasa. Pero kung mapapansin ninyo mga kababayan, ito na naman. Ito na naman ang operation ... ni Dan Omar Leibag. Nako, ano ba yung nakalagay kasi sa taas? Ito, babasahin natin yung nakalagay.
after his death, his followers decided that Jesus had been divine. Klarong-klaro nang nakalagay, mga kababayan. At alam naman natin, pag sinabing divine, pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At siya nga dati na nating nabisto. Pag sinabing divine, yung pagkakatranslate niya, pagka-Diyos. Talagang palpak itong si Dan Omar Leibag. Kaya, itong ginagawa niya, putol-putol, iwas-iwas, yung kanyang pinapakita lang, yung pumapabor sa kanya. Nako, inamin naman pala ng may akda ng aklat ng mga tagasunod ni Kristo, kabilang po ang mga apostol, ay naniniwala talaga na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Baka sasabihin naman nila, sabi ng aklat, the doctrine that Jesus had been God in human form was not finalized until the 4th century. Nung 4th century lang pala nagawa na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Nako, mukhang mali ata yung conclusion na gano'n kasi sabi dito, was not finalized. Ibig sabihin, noon meron talagang aral na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Pero it became formal in the 4th century. Tandaan natin, Revelation is progressive, mga kababayan. At saan po ba ipinapakita ang katotohanan ito? Babasahin natin sa Biblia. Unang Timoteo 3:15, ganito po ang ating mababasa. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung paano ang dapat maging ugali ng bawat kaanib sa sambahayan ng Diyos na siyang iglesia ng buhay na Diyos, haligi at sandigan ng katotohanan. Klarong-klaro po nang nakalagay dito sa Biblia, yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ang haligi at sandigan ng katotohanan. Kaya dito po i-reveal yung buong katotohanan dito sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Kaya dito rin na i-reveal sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. Pero hindi ibig sabihin na hindi po yan paniniwala ng mga apostol. Kaya sa sinasabing ito ni Dan Omar Leibag, ito po ang patotoo ng iba't ibang mga tagapangaral. Isang naging masalimuot na proseso ang pagbuo ng doktrinang ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Palpa kaya? Busted! Yan! Putol-putol pa more pa! Sige pa, iputol mo pa yan para yung mangyayari sa iyo, talagang hulog sa impyerno yung ginagawa mo. Pagsisinungaling yan Nako Ayon ba sa kasaysayan, mga kapatid, turo ba talaga ng mga apostol na Diyos ang ating Panginoong Kristo? Susuriin natin ang aklat kasaysayan. A Concise History of the World, ni J.M. Roberts, 1993 edition ng ating babasahin. Ito pong nasa page 147 ang aking ipapakita sa inyo. Ganito po ang ating mababasa. Paul, a Greek speaker and an educated man, nevertheless put his view of Jesus' message into Greek and in the process into the language and ideas of Greek philosophy. Itong si Pablo, he outraged Orthodox Jews by preaching a Jesus who was God Himself. Such an idea could never have found a place within Judaism. Klarong-klaro dito sa ating nabasa, si Pablo, siya po, he's preaching Jesus being a God. Klarong-klaro po nang nakasulat sa aklat na ito. Kaya ayon po sa kasaysayan, turo talaga ng mga apostol na Diyos ang ating Panginoong Kristo, mga kababayan. Anong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters. Ibig sabihin, itong si Dan Omar Leibag, wala po talagang napatunayan. Ako, nakakaiya naman. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso.
At follow and subscribe, Factbuster PH, at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am